Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, abay isang abogado ang pilit na lumalapit sa kanya ngayon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil talaga namang hanggang sa ngayon ay trending na trending pa rin ang isang Catherine Bernardo. I am wondering why those actors and actresses are still wanting to na makasama. Talaga namang marami pong mga celebrities ang nagsasabi na if they are given a chance na talagang pumili sa mga actors or actresses ng Philippine showbiz industry, sino yung nakikita nila na may magandang puso? At isa sa mga choices lagi nila, number 1, is si Miss Catherine Bernardo. Which is isang bagay na talagang makikita mo through their words, through his works, and also doon po sa mga bagay na nakikita natin sa kanya, diba? At siya lang po naman talaga yung actress na nakita natin na never po tayo nakarinig ng any negative things about them. Maliban na lang dun sa mga bashers niya, no? Pero this time, eto na nga, dahil po talagang mapapasana all ka dito dahil hindi na lang po, mga parang humihigpit ang labanan between na Alden Richards and other people na gustong-gusto si Miss Catherine Bernardo. Abogado, baseball player, surfer. Catherine, tambak nga ba ang manliligaw? My God! Bongga naman ni Catherine Bernardo at mapapasana all na lang talaga ang ibang mga babae sa kanya. Pinagpipiestahan ngayon sa Twitter or sa X na dating Twitter at pinag-uusapan ng mga online ang mga lalaking di umano ay pumoporma sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla at gusto raw manligaw. Bukod sa mga kumakalat na chismis na nanliligaw daw kay Catherine sina Jericho Rosales, Donnie Pangilinan at Alden Richards, pinag-uusapan din sa online world ang pasabog ng isang netizen. Ayon sa post niya, meron daw isang surfer photographer na nagregalo ng mamahaling Hermes bag kay Kat nung birthday nito. My G, bet na bet din daw ng isang dating professional baseball player na real estate broker, ngayon ay Asia phenomenal superstar. May umaaligid din daw sa actress na isang dating kaklase ng sa Enderun Colleges. Ang panghuling binanggit ng online intrigera ay ang cute na lawyer na nasa mid-20s na kaibigan di umano na mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. Walang confirmation kung totoong pinag-uusapan ng chika na ito sa online world. Komento nga ng isang avid fan ng actress, "Let's not spread rumors again. Let our Queen Kat have personal life. Stay personal. We only want what's best for her." May mga fans na hindi naniniwala sa mga usaping ito at pilit na pinapatanggal sa kapwa nila Catherine supporters ang mga post sa social media tungkol dito. Maraming kaibigan at followers ng actress ang naniniwalang hindi priority ni Catherine ang paghahanap ng love life dahil super nag-i-enjoy nito ang pagiging single at sunod-sunod na trabaho. 2 pelikula ang nakatakdang gawin ni Kat bukod sa mga brand endorsement shoot para sa mga brand shoot and event. Yun na. So, ganun katindi, diba? Ang dami pong mga gustong pumasok sa buhay ni Miss Catherine Bernardo. Kung totoo nga siguro talaga na may nanliligaw pa sa kanya bukod sa mga celebrities, yung mga non-celebrities like mga professionals and surfer, no? Kasi si Miss Kat kasi mahilig po talaga siya sa mga dagat, 'di ba? Kahit po nung magkasama sila ni Mr. Daniel Padilla noon, isa sa mga lagi nilang pinupuntahan ay ang mga beaches dito po sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga dagat talaga, yun talaga yung pinaka-fave niya. Kaya tignan niyo po, nagtayo talaga siya or she's one of the owner nung isa sa pinakamalaking resort doon po sa El Nido, Palawan, na kung saan kasama niya si Mr. Piolo Pascual na isa sa mga ka-business partner niya, 'di ba? So, talagang masasabi nating humihigpit nga ang laban, no? Humihigpit po ang or kompetensya ng panliligaw. Kung si Alden Richards man di umano ay gustong pumasok sa buhay ni Miss Catherine, kailangan galingan niya sa panliligaw kung totoo talagang nanliligaw siya. Dahil marami po talagang umaabang dito kay Miss Catherine Bernardo, hindi lang mga celebrity kundi pati mga non-showbiz celebrity
non-showbiz na mga personalidad ay pumuporma nga sa isang Catherine Bernardo. Pero ayaw nga ng mga Catherine Bernardo fans kasi gusto daw po muna nilang ma-enjoy ni Catherine ang pagiging single niya, which is very true. I agree with that. Mas maganda siguro na totally mag-heal muna si Miss Catherine bago siya pumasok sa isang totoong relasyon. So ngayon, narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Sabi ni Royal Mads, Daniel is after the wealth of Catherine and the Bernardo because on his own, he has not saved enough also to cling into her popularity. People has withdrawn versus Daniel and nobody is offering movie for him. Besides, Daniel has no funds for wedding. It's all bragging. He is laos and down. Only his dog Summer who is keeping him. Oh my G. Masyado na masakit yung mga binaggit ni Miss Royal Mads dito, no? Pero hindi kita mabiblame kung yan talaga yung iyong nararamdaman towards him. And also Miss Rasonia, hirap ng pangalan. Miss Marie Olga, does Maine accept that Kat will be Alden's girlfriend and Kat is ready to race with Alden? Maine her child with their own child. Think carefully, Kat. Now you are very excited to be with Alden to get revenge on DJ only, but deep down inside, you never stop think about it and love it. Why compare yourself with DJ? If you are ready to replace DJ, there's no more comparison. Otherwise, you come back to DJ. Do you still sleep with DJ's t-shirt? Don't you think you forget easily, DJ? Yan. So, sinasabi nito na bahala na kayo. Sabi ni Miss Maria Brown, no man is going to spend $1 million of pesos or dollars to hold your hand. Alden already had a taste of that, and what's more, that's why he's putting out a lot of dough. Who are you kidding? Yan. So, ito po yung sinasabi ni Miss Maria Brown, no? Wala daw pong no man is going to spend $1 million of pesos. Ano kaya ibig sabihin ni Miss Maria Brown with regards to this? Sabi ni Miss Anastasia Malabo, talagang gusto ni Kat si Alden kasi mabait si Alden at humble. Talaga namang buti sila kasi nakakapasok na si Kat din sa bahay nila. Sinabi ni nga, salbahe nga yung Daniel. Sabi naman ng isang user, di naman totoo yung anak nila ni Maine, scripted lang. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na yan. Kasi nga, 'di ba, may mga fans pa rin kasi ang si Alden at si Maine na talagang pinipili talaga nila na may anak na nga yung dalawa. And sabi ni Miss Malu Santos, wala naman na tinanggal ang isang relasyon na nagpunta sa hiwalayan para wag umibig agad. Iba-iba tayo. May madaling mag-move on at meron namang matagal mag-move on. Ano man ang maging pasya ni Catherine para sa susunod niyang love life, ay siya lang ang nakakaalam. Although nasasabi niya na gusto niya na matagal na ligawan. True. Totoo po yan, di ba? May mga tao kasi na madali talaga mag-cope up, madali sa moving process, madali sa healing process. Pero may mga tao naman na kahit sobrang tagal na but still, ramdam mo pa rin talaga yung sakit. Pero this time, matalino yung pagiging, yung healing process ni Miss Catherine. Hindi niya ilalagay muli yung sarili niya sa isang relasyon na alam niyang hindi pa siya handa. At tama po yung sinasabi ng ilan sa mga commentators natin dyan sa comment section. It's not easy to forget the 11 years of your life, diba? Na nakasanayan mo makasama. And at the same time, mas maganda po yung ginagawa ni Catherine Bernardo ngayon. Wag siya masyadong, yung parang magmamadali ka to enter into a new relationship. Hindi po minamadali yan. Kasi ganyan na nangyari sa kanila ni Daniel noon. Masyado nilang minadali. Ang bata-bata pa nila noon na pinartner silang dalawa hanggang sa nagkagustuhan sila. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!